Hi, good morning. Welcome to Doc ABS and Max. Usual, ano bang date ngayon? January 5. So, Happy New Year. So, recap lang tayo sa mga video natin before. So, ito may customer tayo. Boss, taga saan ka? Tarlac, Saan sa Tarlac? Paniki. Ano yung issue ng NMAX mo, boss? Nag-check engine siya, tapos labas na yung ABS. Tapos zero speed. Zero speed. So, usual, kapag kasi nag zero speed ka sa high speed, tapos check engine, tapos ilaw ABS, usual, nakakapangamba. Tama. So, ang gagawin mo, nahago kasi yun sa high speed. So, ang gagawin mo, gigilid ka, alamin mo yung check engine niya. Ngayon, pag upo, mo, wala na naman. So, ang hirap. Ang hirap sabihin sa mekaniko na ganun yung sistema mo. Ang problema kasi natin, si diagnose, si B1 kasi, wala siyang history kung ano yung nangyari sa sinasabi mo. So, blanco, kung kanino mong mekaniko, sabihin yun, blanco, kasi tayo mga mekaniko, bumabatay sa check engine. Ngayon, kung walang check engine din na sa'yo, ano tayo? Tawag dito? Zero knowledge. Kumbaga, hindi natin alam kung ano yung sinasabi ng kliyente. Tama ba, boss? Kasi high speed lang nag-check engine. Tama? Tapos, ilaw ABS, zero speed. Tama? Zero, alam na. Ito, katulad nito. So, wala siyang history kung ano yung nangyari. So, kaya naka-check engine yan kasi pinasokan natin ng MST. So, wala siyang history sa ECU, NMAX, B1. So, ang gagawin natin, alamin natin kay ABS kung ano yung nangyari. Kung bakit siya nag-zero. So, yung current niya is, ayun, dami na. Pero usual, ito ang pinakamahalaga. Kung bakit siya nag-zero. Yan. Error 52, which is tumaas yung kuryente. So, kaya siya nag-zero. Tapos, pabago-bago yung supply ng kuryente. Kaya 52, 53 ang error niyan. So, ibig sabihin, boss, ang unang-unang ito troubleshoot dito natin is tingnan natin kung bago yung battery ni boss. Yan. Ngayon, kapag bago mo yung battery, ang pinaka second choice natin, boss, which is yung nagko-control ng battery, yung rectifier or voltage regulator na tinatawag. So sa B1 kasi nandito nakalagay. So may makikita ko yung parang aparato yan na square na itim. So ang pinakamaganda doon, bibili kayo sa mga legit na seller or Casa or sa 10th Avenue, Tire 1 or sa DNC. Sabihin nyo lang voltage regulator ng B1 or rectifier ang tawag na. So, yun lang ang kaya nasabi natin yun kasi usual. Yun yung nagko-control ng kuryente natin sa B1. Sa mga naka-MDL kasi usual, ito ang laging issue na. Yan, MDL. So, nahihirapan yung rectifier mag-produce ng kuryente minsan pag naka-high beam tayo. So, ang una-unang apekto si rectifier, lalo na pag high speed, tatakbo ka high speed, then gulat ka, bigla zero, then ilaw ABS, check engine, so tatabi ka, matatakot ka. So pag check mo, wala naman check engine, so ang hirap i-explain sa mekaniko usual. So bakit ko nalaman yon? Again, na-experience natin yon, hindi yun natin pinagtanong. So na-experience natin yon mismo, una pa lang ako. So yun ang nahanap natin sagot. So eto, hindi lang voltage or ABS ECU ang nito. So marami pa siyang issue sa dami niyan. So nasabi rin ni boss na nakailaw rin yung ABS niya. Bukod sa high voltage or low voltage, yung maintaining voltage niya is dapat mga mga 14 or 14 mataas na. Pero kapag may voltage regulator kang pinakabit sa motor mo, makikita mo biglang tataas yun. Pag sira na ang rectifier mo,
tataas bigla na 17. Gugulat ka. So, ang unang-unang magsha-shutdown doon, si ABS. Kaya mag-check engine ka. So, kapag sirang-sira na talaga rectifier mo, error 46. Ngayon, pag di pa rin nakaya, ang unang gagawin mo, again, battery replace or rectifier. Pero mas maganda, battery muna. Para sa mga hindi pa nagpapalit ng battery. Battery muna. Yun lang. Salamat, boys. Shoutout kay Bossing from Torlac, boss. Salamat, Bossing. Again, pag may ABS issue, visit lang kayo. Waste nyo lang DocWorks, DOHC, WORKZ, Barangay 168, Diparo, Caloocan. Salamat mga boys. Salamat guys, ates. Shoutout sa mga referral, lalong-lalo na kay Sir Mel, sa mga kaibigan natin sa Yamaha. Salamat sa inyo. Salamat.